Senador Amy Marcos tuluyang kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas, matapos batikyusin ang administrasyon sa pagkaaresto ni FPRRD. Matapos ang matinding kritisismo na ibinato ni Senadora Amy Marcos laban sa kasalukuyang administrasyon ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inanunsyo ng senador ang kanyang pagkalis mula sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang desisyon ni Marcos na humiwalay mula sa alyansang ito ay ipinaabot niya sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag na inilathala sa kanyang social media accounts, kung saan ipinahayag niya ang kanyang matinding saloobin hinggil sa mga isyong politikal sa bansa. Sa kanyang pahayag, binatikos ni Senador Amy Marcos ang patuloy na paggamit ng mga opisyal ng gobyerno sa mga hakbang tulad ng executive privilege at sub judice rule, na nagiging dahilan ng hindi pagtugon sa mga mahahalagang katanungan mula sa Senado. Ayon sa kanya, tila mayroong mga hakbangin na may layuning itago ang mga impormasyon na dapat malaman ng taong bayan. Nagbigay siya ng mga pahayag na nagpapakita ng kanyang pagdududa na ang mga aksyong ito ay maaaring magtago ng mga posibleng paglabag sa saligang batas at pati na rin sa soberanya ng bansa kaugnay ng pagkakaaresto ni Duterte. Ipinahayag din ng senadora na ang mga nangyaring ito ay nagdulot sa kanya ng mas malalim na pagninilay hinggil sa kanyang katayuan sa politika. Dahil dito, inanunsyo niyang hindi na siya makikiisa at hindi na siya makikilahok sa anumang kampanya ng alyansa, at magpapatuloy siyang mamuhay bilang isang independent na kandidato sa darating na halalan. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na higit sa anumang politikal na interes, ang soberanya ng bansa at ang paghahanap ng tunay na katarungan para sa bawat Pilipino ang siyang pinakamahalaga. Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino, aniya. Ang kanyang pagkalis mula sa alyansa para sa bagong Pilipinas ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa kasalukuyang politika, partikular sa mga estratehiya ng administrasyon. Mahalaga ang papel na ginagampanan ni Marcos sa nasabing alyansa, lalo na't siya ay isang kilalang kaalyado ng kasalukuyang Pangulo at isa sa mga malalapit na miyembro ng pamilya Marcos. Bagamat hindi niya binanggit ng tuwiran ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang kanyang mga pahayag ay nagpapakita ng hindi pagkakasunduan hinggil sa mga hakbangin ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong hamon sa administrasyong Marcos. Lalo na't ang hindi pagkakasunduan ni Amy Marcos ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa ilang sektor ng lipunan tungkol sa mga aksyon ng gobyerno. Ang mga hakbang ng administrasyon sa kasalukuyan, kabilang na ang mga isyu ukol sa executive privilege at sub judice rule, ay patuloy na pinag-uusapan at nagiging sanhi ng mga tensyon sa pagitan ng mga lider ng bansa at ng mga mamamayan na naghahanap ng mga malinaw at transparent na paliwanag hinggil sa mga isyu ng pambansang seguridad at karapatan. Sa huli, ipinakita ni Amy Marcos ang kanyang prinsipyo sa politika, na ang katarungan at ang proteksyon ng soberanya ng Pilipinas ang mas dapat pangalagaan. Ang kanyang desisyon na kumalas mula sa alyansa ay isang hakbang na nagpapakita ng kanyang malalim na paninindigan at ang kanyang pananaw sa mga isyu na kasalukuyang kinahaharap ng bansa.